Pinakalma siya ni Liang, at matapos ang ilang pagsisiyasat, may nakita silang marka roon na nakita na ni Liang sa club noong gabi. Kaya bumalik sila roon muli at sa pagkakataong ito ay naiwan si Lee sa labas para kung may mangyari ulit, agad nilang malalaman. Pagpasok nila, may isang lalaki na sumubok humarang sa kanila, pero itinulak nila ito at pumasok pa rin. Ang lalaking iyon, sa takot, ay tumawag sa kung sino man. Sa loob, natagpuan ni Liang at Ziyu ang isang lihim na silid. Pagpasok nila rito, may nakita silang computer na mailaman na ilang data, kaya nagsimulang kopyahin iyon ni Ziyu, habang si Liang ay tumitingin-tingin sa ibang bagay. Bigla namang dumating ang mga tauhan sa labas, kaya mas binilisan nilang dalawa ang ginagawa nila. Kasabay nito, may nakita si Liang na isang cabin kung saan nakaimbak ang napakaraming dugo. Pagkakita nito, hindi niya maintindihan ang lahat at napaisip kung bakit napakaraming dugo roon. Sa kabilang banda, makikita si Wang nakasama ang kanyang kasintahang si Yuji, na naging isang vampira. Sinabi ng doktor na nangyari ito matapos ang isang aksidente. Kaya naman si Yuan ay madalas pumunta sa parehong restaurant para kumuha ng dugo para sa kanya. Ngunit matapos uminom ng dugo ng tao sa mahabang panahon, napagod na siya rito at nais na niyang mamatay. Pero pinigilan siya ni Yuang. Pagkatapos, makikita natin na nang mapasok ni Yang ang sikat ng araw, nagsimula rin siyang masunog. Mula rito, ipinakita ang isang eksena sa nakaraan, kung saan dahil sa matinding uhaw sa dugo, kinagat din ni Yuji si Yuang, kaya siya ay naging isang vampira rin ngayon. Ngunit para gumaling silang dalawa ni Yuji, gumagawa siya ng gamot, at kumuha rin siya ng sample ng dugo para rito. Ngayon, bumalik ang eksena kina Liang. Paglabas nilang dalawa, may ilang tauhan na dumating at hinuli sila. Nang oras na para patayin sila, dumating si Lee at binantaan ang mga ito na kung may gagawin sila, sisindihan niya ang gasolina na nasa ibaba. Dahil dito, natakot sila at pinakawalan ang tatlo, ngunit itinapon niya ang lighter pababa at habang sinusubukang saluhin ito, nadulas si Liang. Pagkatapos, napagtanto ng lalaking iyon na tubig lamang ang laman ng nasa ibaba. Matapos nito, inutusan niya ang kanyang pinakamagagaling na tauhan na habulin sila, ngunit kahit papaano ay nakatakas na sila mula roon. Pagkatapos, makikita natin na pumunta siya upang sabihin sa isang babae na sina Liang at Ziyu ay pumasok sa kanyang blood bank. Pagkarinig nito, labis siyang nagalit at agad na inutusan silang maghanap ng mabilis. Ngayon, hindi pa ipinapakita ang kanyang mukha. Pero kalaunan, malalaman natin kung sino talaga ang babaeng iyon. Sa kabilang banda, nakuha ni Liang, Ziyu at Lee ang lokasyon ng pasyente. Kaya agad silang tatlo na umalis papunta roon. Paglabas nilang tatlo, makikita natin na may sumusunod na pala sa kanila. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila malapit sa allotment area. Pagkakita pa lang ng mga tao roon sa kanila, agad silang inatake. Pero dahil nasa labas pa siya, hindi niya alam ang tungkol kay Lee. Nang sabihin ni Ziyu sa kanila na natagpuan na niya ang daan papunta sa blood bank, nagsimulang magalit si Wang dahil napakadelikado ng bagay na iyon. Hindi maintindihan ni Ziyu kung ano ang nangyayari. Samantala, dumating si Yunmei at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Habang nag-uusap sila, nahuli ng mga tao sa labas si Lee at tinawag sila palabas. Dahil sa banta ng mga armas, hindi lumabas si Ziyu, pero sina Liang at Ziyu ang lumabas, kung saan nakita nila na tinututukan ng baril si Lee. Kaya pinapahawak sila sa pader. Sa labas, tinawag ng isang tauhan si Yuang, habang sa loob ay nag-uusap sina Yuang at Yunmei. Sinabi ni Yunmei na gusto niyang lumabas dahil nakatanggap siya ng napakaraming pagmamahal mula sa kanya. At ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay nito dahil sa kanya. Sa pagsasabi nito, nagsimula na siyang lumabas. Pinigilan siya ni Yuang at binigyan siya ng isang iniksyon na naglalaman ng sample ng kanyang dugo. Ngunit lumabas si Yunmei nang walang proteksyon at inatake ang tauhan. Dahil sa ilaw ni Ziyu, mabilis siyang nagsimulang masunog at nalito ang lahat sa nangyayari. Samantala, kahit papaano ay napaligiran ni Lee ng apoy ang paligid at nanatili siya roon. Biglang dumating si Yuang at sa harap niya, tuluyang namatay si Yunmei. Pagkakita nito, ang tauhan, habang nasusunog, ay sinubukang barilin si Ziyu, pero hinarangan ni Lee ang katawan ni Ziyu para iligtas siya, kaya si Liang ang tinamaan ng bala. Pagkakita nito, agad na lumapit si Ziyu sa kanya at sinubukang buhatin siya. Dahil dito, labis na nasaktan si Yuang at siya mismo ay lumabas sa sikat ng araw at tinurukan ang sarili ng iniksyon, kaya kusa nang naghihilom ang lahat ng kanyang sugat at nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang mga mata. Dito natin naunawaan na ginawa rin ni Yuang na isang vampira si Liang. Pagkatapos, pumunta si Nguyen sa isang tabi, humingi ng paumanhin sa lahat, hinubad ang kanyang coat, at naglaho matapos mag-anyong paniki. Nakita ni Ziyu ang lahat at bumalik siya habang sinasabing dadalhin si Liang sa doktor.
Mula rito, kalaunan, makikita natin si Lee malapit sa puntod ni Yunmei, kung saan wala ang kanyang katawan. Ginawa lamang iyon bilang alaala sa kanya. Nangako si Lee na tiyak niyang malalaman kung ano ang nangyari sa kanila. Pagkatapos, makikita natin si Xiu sa gabi na biglang nagising sa takot. Ang kakaiba ay wala na ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. At habang nag-ehersisyo, wala rin siyang nararamdamang pagod kahit kaunti. Pagkakita nito, nagsimula siyang mag-isip kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Nang pumunta siya kay Layang, inaya siya nitong kumain, pero tumanggi siya dahil wala siyang nararamdamang gutom. Samantala, dumating si Lee dala ang kanyang baril at sinabing mananatili siya sa kanila hanggang malaman niya ang lahat tungkol sa pangyayari. Noong una, nagkaroon ng problema ang pamilya ni Xiu tungkol dito, pero kalaunan ay pumayag din sila. Pagkatapos nito, dahil hindi maintindihan ni Xiu ang nangyayari sa kanya, pumunta siya kay Hua at hiniling na magsagawa ito ng ilang pagsusuri. Dahil may paparating na resulta, umalis muna siya roon. Pagkatapos, makikita natin si Xiu sa kanyang opisina, kung saan nakikipag-usap siya sa isang babae. May natagpuang bangkay sa kanyang opisina, pero pagdating ng security, bigla itong nawala. Pagkatapos, may natagpuang isang code roon na may nakasulat na mensahe, na saan ka man, bumalik ka. Hindi niya maintindihan kung sino ang sumulat nito o kung bakit. Pagkatapos, hinanap ni Xiu ang buong opisina, at nang makarating siya roon, nalaman niyang pag-aari iyon ng isang lalaking nagngangalang Fong. Bigla niyang naramdaman na may tao sa labas, kaya tumayo siya at lumabas. Ngunit napansin ng lalaking iyon na sinusundan siya ni Xiu, kaya nagsimula itong tumakbo. Mula sa malayo, may inihagi si Xiu at napabagsak siya sa kalsada. Habang papalapit si Xiu sa kanya, may isang tao mula sa likuran ang bumuhos ng asido sa kanya at pinawalang malay siya. Pagkatapos, nakakita si Xiu ng isang pangitain kung saan nakahiga siya kasama si Yunmei habang romantiko silang nag-uusap. Sinabi ni Yunmei na dati ay madali siyang sumusuko, pero pinapangako niya sa kanya na hinding-hindi na siya susuko at palaging magpo-focus sa kanyang trabaho. Pagmulat ni Xiu, nakahiga siya roon at may nakita siyang liham na para sa kanya. Nakasulat doon na mayroon na lamang siyang 18 oras na natitira. Pagkakita nito, sinabi ni Xiu sa mga tauhan na bantayan siya upang hindi siya mapahamak, at inutusan din niya si Lee na imbestigahan ang bagay na ito. Kaya pumunta siya sa bahay ni Fong at humingi ng CCTV footage upang malaman kung sino ang humahabol sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumilim na at may mga lalaking lumapit sa kanya at nagtanong kung may tinatago siya. Noong una, itinanggi niya ito pero kalaunan ay umamin din siya. Siya pala ang parehong lalaking itinapon ni Xiu sa kalsada. Mula rito, nagsimula ang laban ni Xiu at ng lalaking iyon, kung saan matinding binugbog ni Xiu ang lalaki. Tumulong din si Lee sa kanya. Pagkatapos, nalaman nila na minamanmana ng lalaki si Xiu dahil binayaran siya ng malaking halaga ng isang grupo para sa trabahong iyon. Pagkarinig nito, umalis na sila roon. Pagkatapos nito, dinala ni Xiu si Lee sa Viceroy dahil nasugatan ang kanyang kamay. Pagbalik nila, sinabi ng doktor na dumating na ang blood report ni Xiu, at napakakaiba nito dahil ang dugo niya ay hindi katulad ng anumang nasa mundong ito. Pagkatapos, makikita natin si Xiu kasama ang ibang babae. Sinabi niya kay Xiu na dati ay magkasama silang nagtrabaho sa isang kaso kung saan kinikidnap ang mayayamang tao gamit ang peking ambulansya. Ngunit madaling isinara ang kasong iyon at pagkatapos noon ay wala nang balita tungkol dito. Pagkarinig nito, naunawaan ni Xiu kung ano ang nangyari sa kanya. Ngayon, pumunta siya kasama nila sa isang party house, kung saan matapos makisalamuha sa maraming tao, nakakuha siya ng ilang impormasyon. Maingat din niyang tiningnan ang mga larawang nakadisplay doon. Pagkatapos, makikita natin si Xiu, kasama ang pulis na si Fang, na kanyang matalik na kaibigan at nakita rin sa simula ng drama. Sinabi ni Fang sa kanya na wala pa silang natutuklasan tungkol sa mga taong walang tirahan, at napag-usapan din nila si Yunmei, pero wala pa ring malinaw na ebidensya. Pagkarinig nito, pumunta sina Liang at Xiu upang hanapin ang mga lugar na madalas puntahan ni Fang. Sira-sira na ang lahat roon. Pagkatapos, nagkaroon ng pangitain si Xiu at nalaman niyang doon namatay si Fong, at noong oras na iyon ay naroon sina Jin at ang peking ambulansya. Kaya gumawa ng plano sina Liang at Xiu. Ayon sa plano, nagpanggap si Xiu na isang taong walang tirahan, pumunta sa isang lugar, uminom ng alak, at nagpanggap na nawalan ng malay. Hindi nagtagal, may ilang tao na kumuha sa kanya gamit ang isang peking ambulansya. Sinundan sila ni Xiu at ipinaalam din ito sa pulisya. Dinala nila si Xiu sa isang isinumpang lugar kung saan sinimulan niyang bugbugin ang mga tauhan at nakita niyang maraming bangkay ang nakaimbak doon, kabilang ang katawan ni Fang.
Dahil sa dugong naroon, nagsimula siyang makaramdam ng matinding tukso. Ngunit dahil hindi pa niya alam na siya ay naging isang vampira, tumakbo siya palayo. Maraming tao ang dumating doon para patayin siya. Una, pinabangga ni Xiu ang dalawang sasakyang paparating sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula siyang patayin silang lahat. Matagal na nagpatuloy ang labanan. Ang lalaking nakilala ni Xiu kanina ay ilang beses silang inatake, pero wala itong epekto sa kanya, at madali niyang napatay ang maraming tao. Nagbago rin ang kulay ng kanyang mga mata. Nang papatayin na siya ni Xiu, biglang dumating si Liang, kaya nawala ng balanse si Xiu. Dahil wala siyang kinain mula pa umaga, nawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, dinala siya ni Liang sa ospital. Doon, maayos siyang ginamot ng doktor at muling nagkamalay. Pagkagising niya, nakita niyang bumalik na sa normal ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi sinabi ng doktor sa kanya ang marami tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Mula rito, makikita natin na si Jin ay nasa kustodya na ng pulisya, kung saan unti-unting nabubunyag ang kanyang mga krimen. Pagkatapos nito, tinawagan ni Xiu si Yao at hiniling na makipagkita sa kanya. Nagkita silang dalawa sa simbahan kung saan madalas pumunta si Fong. Doon, lumabas ang katotohanan na nakilala ni Yao si Fong 10 taon na ang nakalipas at nagmahalan silang dalawa. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-imbestiga si Fong tungkol kay Yen. Nang makahanap siya ng maraming ebidensya, isang araw ay pinuntahan niya ito at sinabi na ibabalik niya si Lin kapalit ng malaking halaga ng pera. Pagkarinig nito, hindi niya ito nagustuhan at nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Xiu sa kanya na wala talagang nangyaring ganoon. Sa katunayan, sadyang lumayo si Feng para protektahan siya dahil hinahabol siya ni Jin. Alam din niya na kalaunan ay makukuha ng pulisya ang data at ibibigay ito kay Han at si Han ang maglalantad ng lahat. Kaya itinago niya ang data at direktang nagpanggap na nagpakamatay sa harap ni Li. Pagkarinig nito, napuno ng luha ang mga mata ni Yao. Pagkatapos, ipinakita ni Xiu sa kanya ang isang patibong na ginawa ni Fong para sa kanya. Pagkakita nito, umalis si Yao roon habang umiiyak. Pagsapit ng gabi, makikita natin na nagbigay si Xiu ng isang napaka-emosyonal na talumpati, pero kalaunan ay ibinunyag niya ang katotohanan na nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Hindi rin natin nakitang hawak niya si Yeonmei. Pagkatapos, pinanood ni Xiu ang susunod na video, kung saan may nakita siyang isang babaeng nakatayo sa gilid. Lubha siyang nagulat dahil kamukhang-kamukha ito ni Yeonmei. Dito nagtatapos ang serye. Makikita natin si Xiu na pumunta upang makipagkita kay Jin sa kulungan. Ipinakita niya rito ang larawan ng isang babaeng kamukha ni Yeonmei at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Jin sa kanya na siya ay isang diablo. Sumagot si Xiu na siya si Yeonmei. Walang sinabi si Jin, umiti lamang siya at umalis. Sa kabilang banda, sa ospital, makikita natin ang isang babaeng nagngangalang Juan na isang pulis. Sinubukan niyang puntahan ang kanyang ama, pero may lumabas na lalaki at sinabi sa kanya na ito ay pumanaw na. Lumipat ang eksena pabalik kay Xiu, at pagdating niya sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Juan na inaanyayahan siyang pumunta sa kanyang bahay. Dahil magkaibigan sina Juan at Xiu, pumunta siya roon. Dinala siya ni Juan sa loob, ipinakilala sa kanyang mga kapatid, at sinabi na ang kanyang ama ay isang malaking gangster na nag-iwan ng testamento, kung saan makukuha nila ang lahat. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang vault kung saan nakalagay ang testamento. Ngunit hindi nila alam kung paano ito bubuksan, at kapag 3 beses na mali ang password, masisira ang lahat ng laman nito. Pagkarinig nito, hindi maintindihan ni Xiu ang nangyayari. Pagkatapos, ipinakita ni Juan ang isang guhit kung saan may 4 na dragon na iginuhit. Sa katunayan, ito ay isang clue para buksan ang vault. Nagsimulang pag-aralan ito ni Xiu. Pagkatapos, sa gabi, makikita natin sina Xiu, Juan, at Liang na sinusubukang alamin kung saan matatagpuan ang ganitong mga guhit ng dragon. Nahanap nila ang isang kalapit na Chinese restaurant dahil ang larawan na hawak nila ay halos kapareho ng sketch. Pagkatapos, dumating ang may-ari ng restaurant at tinanong sila kung bakit sila naroon. Sa puntong iyon, lumipat ang eksena kay Jin na iniimbestigahan ng pulisya. Tumawa siya at sinabi na sabihin na lang nila sa kanilang boss na tumatanggi siyang magsalita. Nagbanta rin siya na kapag may humawak sa kanya, hindi mag-iiwan ng buhay ang mga taong pinagtatrabahuhan niya. Sa kabilang banda, ipinakita ni Xiu, Juan, at Liang ang sketch sa may-ari ng restaurant at ipinaliwanag ang lahat. Pagkakita niya sa sketch, nakilala niya ito at sinabi na malamang ay gawa ito ng ama ni Juan na si En. Pagkarinig nito, sinubukang magtanong pa ni Xiu, pero tumanggi ang may-ari na magsalita pa at pinaalis sila, at umalis din siya. Dahil dito, napilitan din silang umalis.
Nang lumayo si Ziyu ng mag-isa, bigla siyang inatake ng isang lalaki kaya nawalan siya ng malay. Bumaba ang lalaking iyon mula sa kanyang motorsiklo at sinimulang hanapin ang sketch malapit kay Ziyu. Sa huli, nahawakan ni Ziyu ang kamay niya, sinuntok siya, at tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Sa parehong oras, dumating si Fong at nahuli ang lalaking iyon. Sa sumunod na eksena, makikita natin sina Juan, Ziyu, at Layang na nakaupo kasama si Fong sa isang restaurant. Habang pinag-uusapan nila ang lalaki, nalaman ni Ziyu na kaibigan pala ito ng chef ng parehong hotel na pinanggalingan nila. May mga balibalita rin na isa siya sa mga Russian smugglers. Pagkarinig nito, agad na nagtungo si Ziyu sa hotel at kinumpronta ang chef. Pumagitna ang may-ari at sinabi kay Ziyu na sasagutin niya ang lahat ng kanyang mga tanong. Maya-maya, nang maupo silang dalawa, sinabi ng may-ari na noong bata pa si Yen, namatay ang kanyang ina, kaya napilitan siyang pumasok sa ganitong trabaho. Ngunit magaling siya sa sining, lalo na sa pagpipinta, at siya ang gumawa ng pinturang nakadisplay sa labas. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang talento sa paggawa ng mga peking pasaporte. Kalaunan, isang mafia ang kumuha sa kanya at tuluyan siyang nasangkot sa kanilang gawain. Nang mamatay ang mafia, nailipat sa pangalan ni Yen ang lahat ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinanong ni Ziyu ang tungkol sa lihim ng sketch. Sinabi ng may-ari na ang sketch ay tumutukoy sa isang taong napakahalaga kay Yen. Ginawa ni Yen ang malaking dragon sketch sa labas para sa kanyang anak na babae, kaya naniniwala siya na ang iba pang mga dragon ay tumutukoy rin sa mga partikular na tao. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ng malalim si Ziyu kung sino ba talaga ang taong iyon. Habang nag-uusap sila sa bahay, naalala nila na ang manager ni Yan ang pinakamalapit sa kanya at siya ang pinakanapagkakatiwalaan ni Yan, kaya nagpa siya silang puntahan ito at kausapin. Ang nakatatandang anak ni Yan na si Han ay isinama si Liang at sinubukang tuksuhin ito sa pagsasabing gagawin niya itong napakayaman kung ipapasa sa pangalan niya ang testamento. Sa kabilang banda, ang nakababatang anak niya na si Juan ay tinukso rin ni Han sa pamamagitan ng alok na $100 kada buwan at isang sports car, kapalit ng pagpapalipat ng testamento sa kanyang pangalan. Pinagalitan siya ni Juan at umalis. Lumipat ang eksena kay Ziyu, na nakikipag-usap sa manager at kumukuha ng impormasyon tungkol kay Yen. Matagal silang nag-usap at maraming bagay ang nalaman ni Ziyu mula sa kanya. Pagkatapos, makikita natin si Ziyu na nakaupo sa loob ng sasakyan kasama si Juan. Doon, sinabi ni Juan na hindi siya kailanman nagustuhan ng kanyang ama dahil naging pulis siya. Sinabi rin niya na nagsimula siyang mapuot sa kanyang ama mula nang makita niya itong hinahalikan ang ibang babae noong panahong namamatay ang kanyang ina. Pagkarinig nito, nagsimulang mag-isip si Ziyu. Bigla na lang dumating si Han at Jilan at nagsimulang mag-away habang pinag-uusapan ang testamento. Pagkatapos nito, muling pumunta si Ziyu sa restaurant owner. Habang kausap niya ito, nalaman niya na sina Juan, Han, at Zilan ay mga anak niyan sa kanyang ikalawang asawa. Ngunit mayroon pa pala siyang isa pang anak na nawalay sa kanya nang makulong si Ian. Tinanong ni Ziyu ang restaurant owner tungkol sa isang misteryosang babae na nakipagkita kay Ian para sa negosyo sa Cantos Restaurant. Sinabi ng may-ari na puro negosyo lamang ang kanilang pinag-usapan at wala silang romantikong ugnayan. Patay na ang chef. Natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa pantalan matapos ang isang pag-atake ng vampira. Habang palabas si Ziyu, bigla siyang inatake ng isang vampira, nawalan siya ng malay at ninakaw ang isang sobre. Kinuha na misteryosang babae ang isang business card mula rito, sinunog ito at umalis habang nakangiti. Nakasuot siya ng kwintas na kapareho ng kay Yunmei. Sa bahay ni Juan, ipinaliwanag ni Ziyu na ang 4 na dragon sa sketch ay kumakatawan sa 4 na anak ni Ian. Lahat ay nagulat. Akala nila 3 lang ang anak nito. Inihayag ni Ziyu na ang ika-4 na anak ay ang manager na si Zhang. Sa isang flashback, isang mafia boss ang nagtangkang patayin si Yan para sa pera. Pinatay ni Zhang ang mafia boss, iniligtas siya ni Yan sa pamamagitan ng passport at pera, at pagkatapos ay nagpunta si Zhang sa kulungan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, muling nagkita sila, ngunit hindi kailanman sinabi ni Yan sa iba na mayroon pa pala siyang isa pang anak. Sinabi ni Ziyu na ang mga buwan ng kapanganakan ang password ng safe. Matapos ang 2 maling pagtatangka, naipasok ni Ziyu ang tamang code at nakuha ang testamento. Nahimatay si Han nang hawakan ito. Binasa ni Zhang at Juan ang laman nito habang sina Ziyu, Juan at Liang ay umalis. Ibinunyag ni Juan na masaya si Ian dahil naging pulis ang kanyang anak na babae. Dahil alam niyang walang disiplina sina Han at Qin, ibinigay niya ang kapangyarihan kina Zhang at Juan. Ipinakita ni Juan kay Ziyu ang isang sobre mula sa safe na may lamang mga larawan ni Yunmei at Yen.
Isang modelo ang kinunan ng litrato, ngunit kalaunan ay namatay sa kanyang bathtub nang ang tubig ay naging dugo. Sinuri ni Ziyu at Juan ang mga gamit niyan habang iniisip kung bakit siya napunta sa krimen. May isang bulag na dalaga ang lumapit at umupa sa kanila. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Yulong, na inaresto dahil sa pagpatay sa isang modelo. Natagpuan ang sandata sa kanya. Iginiit ng dalaga na inosente si Yulong. Nasa bahay lang ito at nagtatrabaho noong nangyari ang krimen. Sa kabila ng kanyang pag-amin, naniwala si Juan sa dalaga at hinikayat sina Ziyu at Lai ang naimbestigahan ito. Sa klinika ni Juan, may sinabi ang asistant tungkol sa dugo ni Ziyu na lubhang nakakagulat. Ngunit binaliwala ito ni Ziyu upang mag-focus sa kaso. Pumunta si Juan sa pinagtatrabahuhan ng modelo, ngunit kaunti lamang ang kanyang nalaman. Nakipagkita si Ziyu sa doktor na nagsagawa ng postmortem at sinabi nito na may kakaibang marka ng drill sa kamay ng modelo. Naalala ni Ziyu na may nakita siyang matulis na kasangkapan sa bahay ng bulag na dalaga. Tumanggi si Yulong na makipagkita kay Ziyu dahil umamin na siya sa krimen. Nagpadala si Fang ng mga file tungkol sa pinangyarihan ng krimen. Tinanong nila ang kaibigan ng modelo at nalaman nilang may isa pang kaibigan ang modelo, ang girlfriend ni Yulong, isang dating modelo na nabulag at tumigil sa pagmumodelo. Sa mga larawan sa crime scene, makikita na sinubukang sakyan ng modelo ang bago siya namatay na posibleng initials ng killer. Pumunta sila sa bahay ni Yulong at palihim na pumasok. Natagpuan nila ang mga larawan na puro binti ng mga babae lamang at kinuha nila ang kamera ni Yulong. Bumalik ang bulag na dalaga pero nakataka sila. Ang kamera ay mailaman ng mga naka-encrypt na larawan. Sa klinika ni Hua, sinabi ng assistant na matatagalan pa ang pag-decode nito. Pumunta sina Ziyu at Layang sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang mga larawan ng binti ng biktima. Nang makauwi ito, hinawakan siya, pinatulog, at nilagyan ng gamot ang kanyang mata, na nagdulot ng pagkabulag. Ipinaliwanag ni Mei na kontrolado niya ang isip ni Yulong. Agad na nagmamadali ang grupo upang iligtas si Han. Sa labas, ikinuwento ni Mei kung kailan niya nakilala ang kanyang kapatid na si Jeo, at kung ano ang nangyari sa kanya. Sinubukan ni Won na kumuha ng mga sagot, ngunit umalis si Mei. Hindi sinabi ni Won sa iba ang nangyaring engkwentro na iyon. Sinabi ni Ziyu kay Han na nakalaya na si Yulong. Napatunayan sa mga ebidensya na ibang tao ang tunay na gumawa ng krimen. Habang paalis si Ziyu, tumawag si Mei at iminungkahi na tingnan niya ang CCTV footage. Sa tulong ni Jayan, nakuha ito ni Ziyu at nakita niya si Yunmi sa bahay ni Han, nagpapanggap bilang anak ni Mei habang kumukuha ng mga larawan. Ipinuslit ni Yunmi ang encrypted card sa kamera ni Yulong. Nagsimulang mag-isip si Ziyu kung buhay pa ba si Yunmi. Sa isang film shoot, nakatanggap ang aktres na si Lina ng regalo na may lamang mga nadurog na bagay na nabahira ng dugo. Nakipagkita si Ziyu sa isang tao na tinawag siyang halimaw at sinabi nitong kayanan niyang maglakad sa sikat ng araw, ngunit darating ang oras na maunawaan niya ang lahat. Umuwi si Ziyu at dumating ang manager ni Lina na humiling ng tulong dahil may buhay na nanganganib. Nakilala nila si Lina habang nagsasanay para sa kanyang shoot. Tumanggi siyang magkaroon ng proteksyon, ngunit pumayag siya nang igiit ito ng manager sa kondisyon na kakausapin nila ang designer. Nagalit si Juan dahil sa pagtatrabaho para sa iba, ngunit kinumbinsi siya ni Lei ang naisa lamang itong retail work. Ipinakita ni Fang kay Ziyu ang mga larawan ng mga model na tinatarget na nagbigay sa kanila ng mga ideya tungkol sa posibleng mga susunod na pag-atake. Sinubukan ni Ziyu ang regalong ibinigay kay Lina. Natuklasan ng lab na may switch mechanism ito at isang death card. Ipinaalam ito ni Liang kay Ziyu. Habang nasa shooting, naiinis si Lina at umalis. Inaya siya ng male lead na lumabas, pero pinagalitan niya ito. Napansin ni Ziyu ang isang kable na bumabagsak. Dumating si Tao na maraming alam tungkol sa lungsod. Bumagsak ang isang kahoy na kabinet, ngunit nasagip si Lina. Ipinapakita ng mga report na naputol na ang kable noon pa. Nagtaka sila kung sino ang gumawa nito. Kinabukasan, humanga si Lina sa galing ni Ziyu sa pag-shoot. Nakatanggap si Ziyu ng tawag mula kay Juan. Sa vanity van ni Lina, may nagbabad ng costume niya sa dugo. Natakot sila, pero hindi na nila ito pinansin muna. Habang nagmamassage si Lina, may pumasok sa kanyang silid at sinubukang hipuin siya. Samantala, nakatanggap ng regalo ang manager sa opisina ni Lina. Nang buksan ito, sumabog ang laruan at nasugatan ang ulo niya. Sinubukan tumakas ng taong nasa loob ng silid. Hinabol siya ni Ziyu. Ito ay ang male lead ng pelikula na nagsabing gusto lang niyang kausapin si Lina. Pinaniwalaan siya ni Ziyu. Na ospital ang manager. Ipinakita ni Ziyu ang larawan ng cutter na ginamit sa pagputol ng kable noon.
Napunta ang hinala kay Lina dahil siya at ang manager lang ang may access sa opisina. Ngunit tumanggi si Lina na paghinalaan ang kanyang kapatid. Sa gabi, habang may isa na namang shoot, kailangang tumakas ni Lina mula sa isang kotse na may bomba. Sa totoong sitwasyon, talagang may nakalagay na bomba. Natrap si Lina sa loob, ngunit nasagip siya ni Xiu sa mismong sandaling mababasag na ang salamin. Nasa kulungan si Fong. Nagtrabaho siya sa construction site at ginawa ang lahat ng iniutos sa kanya. May nararamdaman siyang pagtingin kay Lina, ngunit hindi siya napansin nito, kaya sinunod niya ang mga utos ni Tao. Kinompronta ni Xiu si Tao, at inamin nito na naiinggit siya sa kasikatan ni Lina. Ibinunyag ni Juan na siya pala ang tumulong at sumuporta sa karera ni Tao bilang modelo. Dahil dito, nagulat si Tao at pinatawad si Lina dahil magkapamilya pala sila. Pagkatapos, sa isang tindahan, nakipagkita si Mei kay Juan sa gabi. Tinawagan niya ito para magkita at pumayag si Juan. Nang makipagkita sila sa iba, hinatak ni Mei si Xiu malapit sa ilog at sinabing imbestigahan niya ang ilang tao. Kinabukasan, sumama sila ang kay Hoyu na pupunta sa dati niyang paaralan para sa isang reunion. Emosyonal na ibinahagi ni Hoyu kay Xiu ang tungkol kay Ru, isang kaklase na gusto niya na nagpakamatay. Nang tanungin ng iba, nanahimik silang lahat, kaya nalungkot si Hoyu. Naglakbay sila papunta sa paaralan sa nayon. Masaya si Hoyu. Mahilig siya sa mga biyahe. Sa paaralan, dinala sila ng guro sa klase ni Leang, kung saan naghihintay ang iba. Matagal silang nag-usap. Pagkatapos, lumabas si Hoyu at inisip si Ru. Sa gabi, sinubukan nilang alamin ang tungkol kay Ru, pero walang gustong magsalita. May nagmungkahi na maglaro ng isang lumang laro. Ang mga manlalaro ay pumuputol ng mga wire, pumipili ng mga card, tumatapos ng mga gawain, at ginagawa ang nakasulat sa card. Masaya ang lahat habang naglalaro, hanggang sa mapunta ang turn kay Hoyu. Bigla siyang natahimik, iniwan ang papel at lumabas. Binasa ng iba ang nakasulat, number 3, only number 5. Pareho itong linya na lumabas 20 taon na ang nakalipas ng si Ru ay nasa posisyon na number 5. Akala nila biro lang ito, kaya galit nilang itinapon ang papel. Tumanggi ang lahat na magpatuloy, ngunit may isang babae na iginiit na kailangan nilang alamin kung ang pagkamatay ni Ru ay suicide o murder. Nagkaroon ng pagtatalo at nahinto ang laro. Sa labas, sinabi ni Hoyu kay Xiu na noong mamatay si Ru, may natagpo ang number card malapit sa kanya, ngunit hindi ito maipaliwanag dahil si Hoyu ang number 3. Sa loob, muling nagpatuloy ang tensyon at pinag-usapan nila ang nangyari noong araw na iyon. Sinabi nilang pumunta sila sana sa isang survey, pero nanatili lang sila sa loob ng silid. Bigla nilang narinig ang may nahulog. Sa labas, natagpuan si Ru na patay na. Tinanong ni Xiu kung kaninong task ang may kinalaman kay Ru. Isang babae ang nagsabing siya ang unang nakatanggap ng task. Kailangan daw nilang pumunta sa school corridor kasama si Ru. Nagkwento si Ru tungkol sa mga taong pinagkakatiwalaan niya at tila galit siya noon. Isa pang babae ang nagsabing ang ikalawang task niya ay magdala ng gamot. Nagbukas si Ru ng mga usaping romantiko at mga sikreto tungkol sa tumor ni Ning at isang affair, pero sa totoo ay gusto niya si Hoyu. Naintindihan ito ni Hoyu, ngunit nanahimik lamang siya. Pagkatapos ng pahinga, sinabi ni Leang kay Xiu na dati niyang dinadalhan si Ru ng tanghalian at inaalagaan siya noong school pa sila. Gusto ni Ru ang kasama niya at madalas silang magkasama ng matagal. Pinatigil ni Xiu ang lahat. Nalaman na niya ang kaso. Ipinakita niya ang lugar kung saan nahulog si Ru. Sa kanyang matalas na obserbasyon, naunawaan niya ang lahat. Hindi pinatay si Ru ni Lingling at inamin niyang wala siyang kinalaman dito. Ibinunyag ni Xiu na binago niya ang vote card, sadyang ginawa itong number 3 upang mailigaw ang hinala at maipasa bilang suicide ng pulisya. Sumigaw si Ling na binago niya ang mga card, ngunit hindi niya pinatay si Ru. Tinanong siya ni Xiu kung bakit niya ipinadala si Hoyu sa terrorist gamit ang pangalan nito. Isang estudyante ang biglang sumingit at sinabing siya ang gumawa ng krimen ayon sa utos ni Ling. Siya raw ang pumatay kay Ru. Dinala ni Hoyu ang guro sa silid-aralan. Umamin ang guro na tinawag niya si Ru sa terrace para turuan ng leksyon at itinulak siya pababa. Dahil sa takot, nilagyan niya ng number ang katawan nito at umalis. Pagkarinig nito, binugbog siya ni Lin Ihua at galit na tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Lumabas ang sagot sa isang flashback. Si Malin ay dinala si Ru upang ipakita ang tunay na ugali ng guro dahil akala ni Ru ay mabuti ito. Nakita ni Malin ang guro na umaabuso sa isang babae. Nadulas si Ihua at nahulog. Tumakbo si Malin, ngunit nakita siya ng guro. Dahil sa takot na magsusumbong siya, pinatay siya ng guro. Galit na galit ang lahat sa guro at pinagsabihan siya ng matindi.
Dahil dito, ibinigay nila siya sa pulisya. Labis na nasaktan ang lahat, itinuring si Rue na parang kapatid. Alam nilang pinatay siya, ngunit hindi nila ito napatunayan noon. May isang taong nag-iisa, iniisip si Rue habang inaalala ang kanyang ngiti. Umuwi sila ang kasama ang mga kasama. Nakatanggap si Ziyu ng mensahe mula kay Mei na pinapapunta siya sa isang pagkikita. Nagulat si Ziyu. Nakalaya si Jin mula sa kulungan. Dumating ang mga taong nakaitim na coat. Ang kanilang boss ay kaibigan ni Ziyu. Nagsalita si Jin ng walang saysay tungkol kay Yunmei na ikinagalit ni Ming kaya nakipaglaban ito at pinatay si Jin. Sa panahong ito, nalaman nila na si Yunmei ay tuluyan ng naging isang vampira. Dumating si Ziyu sa isang club kung saan maraming taong sumasayaw. Nakilala niya ang isang babae sa itaas na nagsabing nahulog na si Yunmei sa kanyang bitag. Ang lahat ng sumasayaw ay mga vampira na umiinom ng dugo ng tao. Binalaan siya na kung susuway siya pagsapit ng alas 6 ng umaga, aatake ang mga vampirang ito at papatayin sina Leang at ang iba pa. Dahil sa takot na mawala ang kanyang mga kaibigan, umayag si Ziyu na tumulong. Hinahanap ng babae ang isang lalaki at kailangang tulungan siya ni Ziyu na hanapin ito. Kapalit nito, ililigtas niya ang mga kaibigan ni Ziyu at ibibigay ang lihim na tala tungkol sa mga tren. Pumayag si Ziyu. Bagaman galit at magaspang ang ugali ng babae, dinala niya si Ziyu sa isang pabrika kung saan pinoproseso ang dugo. May kakayahan si Ziyu na makita ang nakaraan sa pamamagitan ng dugo. Hiniling niya na hanapin ang impormasyon tungkol sa lalaking gumamit ng dugong iyon. Sa loob, tiningnan ni Ziyu ang mga larawan. Sa nakaraan, isang batang nagngangalang June ang pumunta sa bahay ni Mei upang mag-aral ng medisina sa boarding school kung saan nagtuturo ang ina ni Mei. Nahulog agad ang loob ni Mei sa kanya. Nalaman ni Ziyu na umalis sa trabaho ang lalaking iyon at ilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Kinuha ni Ziyu ang listahan at isa-isang pinuntahan ang mga taong iyon. Nakarating sila sa unang lalaki. Naglaban si Ziyu sa kanya at binantaan siya ni Mei para malaman ang lokasyon. Hindi niya alam pero binigay niya ang address ng isa pang lalaki na maaaring magsabi kung nasaan si Yunmei. Sa isang club, dumating siya na lasing habang may mga babaeng gustong sumayaw kasama siya. Hindi komportable si Wan nang makita si Leang. Dumating sina Ziyu at Mei sa pangalawang lalaki. Sa nakaraan, sinasakay ni Jun si Mei sa bisikleta papunta sa paaralan. Masaya si Mei dito, ngunit nagsimulang magkagusto rin sa kanya ang kaibigan niya, kahit hindi ito napapansin ni Mei. Sa kasalukuyan, binugbog ni Ziyu ang lalaki at tinanong ang lokasyon. Sinabi nitong magtanong sila sa iba, kaya umalis sila. Habang nasa daan, muling binantaan ni Mei si Ziyu na kapag hindi niya nahanap agad si Yunmei, papatayin ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa galit, hinawakan ni Ziyu si Mei sa liig, ngunit kumalma rin siya at nagpatuloy. Nakarating sila sa isang makeup store kung saan dating nagtrabaho si Mei, sa parehong kumpanya kung saan si Yunmei ay naging pansamantalang empleyado. Pinigil ni Ziyu ang sarili at nagpatuloy sila. Muling nagbanta si Mei, lumapit at sinaksak siya ng kutsilyo. Dumating si Mei sa kanyang lugar at nagme-makeup habang nag-iisip. Sa nakaraan, namimili si Mei kasama si Jun at masayang-masaya siya. Naiinggit ang kanyang kaibigan. Kalaunan, habang naglalakad kasama si Jun, tinanong niya ito tungkol sa kaibigan niya na nagdulot ng pagiging seryoso ni Mei. Kinabukasan, habang sabay silang kumakain, dumating ang kaibigan niya na maayos ang suot upang makipagkita kay Jun na lalong ikinagalit ni Mei. Pagbalik ni Jun matapos makipagkita sa kaibigan niya, sinabi niyang gusto niya si Mei at hinalikan siya. Sa kasalukuyan, kasama ni Mei si Yunmei, isang model na naging magiliw kay Liang at in-add siya sa WhatsApp. Binantaan niya si Wan, sinasabing malaki ang magiging kapalit ng pagkakamaling ito, ngunit hindi siya pinansin ni Wan at umalis lang. Sa nakaraan, sa lugar na pinanggalingan ng modelo, natagpuan ang isang bangkay na may marka ng kagat ng vampira. Nakarating sina Ziyu at Mei sa isang bar. Kilalang-kilala ng bartender ang huling lokasyon ni Yunmei. Masaya niya itong ibinigay sa kanila. Nagkaroon ng lihim na kasunduan sa pagitan ng bartender at nila. Pagkatapos, umalis sila. Sa nakaraan, lahat ay naghihintay sa kaarawan ni Mei. Nang dumating si June, nakita niyang may umatake sa buong pamilya ni Mei at pinatay sila. Si Mei lamang ang nakaligtas, ngunit malubhang sugatan, may kagat ng vampira sa kanyang liig. Nagpasya si June na tulungan si Mei. Sa ospital, umiinom si Mei ng dugo ng mga pasyente. Nang tuluyan siyang maging vampira, inilagay siya ni June sa isang silid at lumalabas siya upang pumatay ng mga tao at dalhan siya ng dugo. Nakaramdam ng matinding guilt si Mei. Nakarating sina Yunmei at Mei sa isang gusali kung saan nakilala nila si June na ngayon ay mas matanda na at kasal sa kaibigan ni Mei.
Dahil sa matinding galit, inatake at pinatay ni Mei ang kanyang kaibigan. Nagalit si Jun at sinabi niyang tatapusin niya ang lahat ng kanyang sinimulan at pinindot niya ang isang buton na naglabas ng matinding maliwanag na ilaw sa buong silid. Ang ilaw ay sumunog kay Mei na parang isang isinumpang nilalang. Itinapon ni Ziyu ang dugo mula sa kanyang mga kamay kay Mei. Dumating si Fang at kinuha ang bangkay ng kaibigan ni Jun. Hinabol ito ni Ziyu, ngunit lumipas ang oras at malapit na ang alas 6. Nang maalala ni Ziyu ang lahat, nakaramdam siya ng sakit, ngunit nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, nakaupo si Ziyu sa kanyang opisina habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi ng isang lalaki kay Mei na hindi nila mahanap si Mei, at sumagot si Mei na kailangan nilang gawin ang lahat para mahanap siya. Isang dalagang nagngangalang Faye ang naglalakad ng nakapaa sa kalsada, kumikilos ng kakaiba at may dugong tumutulo mula sa kanyang mga paa. Ipinapakita ang mga eksena ni Shosheng na pinag-uusapan singuan. May tawag mula sa ospital, kaya agad siyang pumunta roon kung saan naka-admit si Faye. Si Faye ay kapatid ni Dong. Walang nakakaintindi sa nangyari sa kanya. Pagbalik nila, tinanong si Dong tungkol sa kanya. Sinabi ni Faye na gusto ng kanyang ina ang ikalawang kasal. Nagkakaroon siya ng kakaibang seizure, nagsasalita ng hindi maintindihang mga salita at nawawalan ng malay. Dumating ang ina ni Dong, ngunit hindi siya sineryoso ni Dong. Sinabi ng ina na may masamang espiritu na pumasok sa kanilang anak, kaya nagdala siya ng isang mistikong espiritual na tagapagpagaling. Hindi naniwala si Dong sa mistiko at inutusan itong umalis. Ipinapaalala ng ina na noong dinala niya noon ang isang energy healer para sa ama ni Dong, hindi rin sila naniwala sa kanya. Kalaunan, namatay ang ama ni Dong habang nasa operasyon. Naging emosyonal si Dong, ngunit pinilit pa rin niyang paalisin ang mistiko. Umalis din ang kanyang ina. Sinabi ni Dong sa lahat na mapamahiin ang kanyang ina at ang kanyang ama ay may cancer. Habang inaalis ang parte ng katawan na apektado ng cancer, biglang pumasok ang kanyang ina sa silid, kaya napilitan silang magmadaling tapusin ang operasyon. Dahil sa matinding pagkawala ng dugo, namatay ang kanyang ama. Lahat ay nalungkot. Si Faye ay umiinom ng tubig na parang nawawala sa sarili. May nagmungkahi na tumawag ng exorcist. Pumayag si Dong at tumawag ng isang espiritual na eksperto. Pagdating ng eksperto, bigla siyang inatak ni Faye. Dahil wala nang magawa, tinawagan ni Dong ang parehong tagapamagitan na dinala ng kanyang ina noon. Inihanda ng eksperto ang lahat ng kailangan. Pinagmamasdan niya ito ng mabuti. Nang handa na, inutusan ng mistiko si Dong na dalhin si Faye sa itaas. Binantaan ni Dong ang mistiko na kapag may nangyari kay Faye, papatayin niya ito. Lumabas sina Dong at Jai habang nagpapatuloy ang ritual sa loob. Nang magsimulang kumilos ng kakaiba si Faye, lumapit ang mistiko para patayin siya, ngunit hinawakan siya ni Dong at binantaan. Si Ji at Ziyu ay tiningnan ang mga lumang record para makahanap ng ebidensya. Natagpuan nila ang mga patak ng dugo sa kotse ng source, at nagkaroon si Ji ng pangitain tungkol sa isang batang nahulog mula sa kotse. Nakilala nila ang isang babaeng may alam na nagbigay ng impormasyon tungkol sa direksyon at lokasyon. Ang source na tinawag nila kanina ay nagmakaawa na sumama sa kanila, ngunit iniwan nila ito. Sa ospital, nakilala nila ang isang pasyente na nakakita ng larawan ng source at sinabing siya ay si Xu-hang na nagsagawa ng eksperimento sa kanyang anak na babae. Nang bumalik ang kanyang anak, naapektuhan ito ng husto. Nagkaroon siya ng cancer. Pagkatapos gumaling, nabangga siya ng kotse at namatay. Lahat ay nalungkot. Nakilala nila ang isa pang babae na nagsabing matapos ang eksperimento ni Xu-hang, nagka-cancer at namatay ang kanyang asawa. Labis silang nagulat. Habang paalis, may isang lalaking nakakita kay Ji at tumakbo. Hinabol ito ni Ji at nahuli at nalaman na si Xu-hang ay isang assistant na ipinadala para subaybayan sila. Nagalit si Ji at nagpasya na pumunta sa bahay ni Xu-hang. Galit si Xu-hang dahil sa kanilang pakikialam at naghalo ng isang bagay sa mga pakete ng kanin. Binugbog ni Ji ang isang lalaki sa kabilang bahay at nalaman ang buong katotohanan. Na-unlock niya ang proseso ng key assistance, gamit ang maraming dokumento na nagpapakita na ang nilalagay sa kanin ay lason at bakterya na nagdudulot ng cancer. Ang mga taong gumagaling ay pinapatay upang hindi nila maihayag ang katotohanan. Agad na umuwi si Jay. Sa bahay ni Dong, inaatake at binubugbog si Dong ng mga tao. Ipinadala ni Xu-hang ang mga ito upang patayin si Faye. Sa tamang sandali, dumating si Ji at ang iba pa, nakipaglaban at iniligtas si Dong. Umakyat si Ji sa itaas, itinulak si Xu-hang, hinuli siya, at humingi ng paliwanag. Sinabi ni Xu-hang na ang ina ni Faye ay may affair at pinilit ang peking paggamot sa kanyang asawa, kaya nagkaroon ito ng cancer.
Nakita ni Faye ang kanyang ina na hinahalikan ang ibang lalaki, kaya nagplano silang patayin si Faye. Sa halip na direktang patayin siya, binigyan siya ng mga gamot na nagdulot ng pagkasira ng kanyang pag-iisip, kaya naging kakaiba ang kanyang kilos. Labis na nagalit si Dong at binugbog ng husto si Xuhang. Si Yunmei at ang isa pang tao ay nag-uusap, ngunit galit si Yunmei at hindi maayos ang pakikitungo. Nang tumayo siya upang umalis, sinabi sa kanya na buhay si Ziyu. Pagkarinig nito, biglang natigilan si Yunmei. Isang pag-atake ang nangyari. Nang bumalik ang ilaw, lahat ay tumakbo papunta sa kanya. Nasugatan ang kanyang kamay. Sinabi niya na ang sinumang umatake ay lumabas. Lumabas si Sant at nakakita ng dugo at nagkaroon siya ng pangitain ng isang taong dinadala ang presidente. Pumunta si Ziyu sa isang kalapit na showroom kung saan ang presidente ay nasusunog at may isa pang taong nakagapos. Inatake siya ng isang mapanganib na tao. Nang dalhin siya kay Lin, sinabi nito na ang utusan ang pumatay sa presidente. May dugo ng presidente sa kanyang taxi. Ikinuwento ni Wei ang buong pangyayari. Mahal niya ang kanyang anak ngunit hindi niya ito kailanman ipinakita. Matapos mamatay ang kanyang anak, nalaman niyang isang printer ang sangkot na tinulungan ng presidente na manalo sa pamamagitan ng pandaraya. Nang lumabas ang presidente na lasing mula sa trabaho, pinasakay niya ang printer sa taxi upang dalhin siya sa Africa para humingi ng tawad. Ngunit nagsalita ng walang saysay ang presidente, kaya sa galit, pinatay siya ng utusan. Si Yunmei ay tumawag ng 4 na beses na nagbabala sa isang tao na mag-ingat. Nang marinig ni Sang ang boses ni Yunmei, natigilan siya at agad na tumawag pabalik, ngunit hindi siya sinagot at umalis ito. Pumunta si Nan sa science paper office at nalaman na tinawag si Yunmei roon ngunit wala siya. Nagpunta si Nan sa isang kalapit na tindahan, gumamit ng asido at nakakita ng mga bakas. Pumunta siya sa isang malapit na thug na nagpakita ng CCTV footage na nagsasabing buhay si Yunmei. Lahat ay nagulat. Humiling silang suriin pa ang video at umuwi habang iniisip ang mga panahong magkasama sila. Sa nakaraan, sina Ziyu at ang iba pa ay binigyan ng isang misyon. Tinanggap ito nilang 3. Ipinadala sila sa isang lugar at sinabihan na haharap sila sa matinding pagsubok. Ang misyon ay ganito. Isang lalaki ang nag-absuelto ng 3 milyon at di umano inamatay sa pagbagsak ng eroplano. Ngunit may lumabas na ebidensya na buhay pa siya at nagpapatakbo ng iligal na gawain. 50,000 na aparato ang nawawala. May kailangang mag-undercover sa kumpanya upang alamin kung buhay pa ang lalaki at kung saan napupunta ang mga nawawalang device. Agad na pinirmahan ang mga papeles. Sumang-ayon din ang iba. Sa gabi, nagplano sila. May lalapit sa kumpanya na may dalang pera, mag-a-apply bilang empleyado, at susubukang maging bahagi ng apartment group sa pamamagitan ng alok na pera. Walang maaaring tumanggi sa trabaho. Pumunta sila kay Office Bao na sumama at nagmamasid mula sa itaas. Nagdesisyon sila kung sino ang papasok. Gustong sumama ni Zai, pero iminungkahi ni Min na iba ang piliin. Si Hong ang napili. Dumating si Hong sa kumpanya na naka-expensive suit habang pinapanood siya ng iba sa hidden camera. Sa loob, matapos makipag-usap sa mga departamento, nag-alok siya ng pera upang maging miyembro at partner. Tinanggap siya ng kumpanya bilang partner. Nang maglaon, nagkaroon ng usapan tungkol sa trabaho. Ipinakilala ni Hong si Yunmei bilang kanyang kaibigan. Ang plano ay magtutulungan silang dalawa upang mabilis na matuklasan ang lahat. Inakala ng mga tao sa kumpanya na sila ay magkasintahan. Dahil sa sitwasyon, parehong pumayag sila. Ipinakilala si Yunmei bilang asawa niya. Sa bahay, hindi maayos magsalita si Hong at halatang hindi niya gusto na kasama ni Chaehi si Yunmei dahil para lang sa pera ito. Sinabi niya kay Lei ang naalagaan si Yunmei at ang kumpanya at umalis. Natuwa si Yunmei at niyakap si Layang. Nahanap nila ang taxi na sinakyan ni Yunmei noon at lumipat sa ibang lugar. Lumipat ang kwento sa nakaraan kung saan dinala si Yunmei sa isang malaking sinehan upang mapahanga siya. Hindi siya komportable sa dami ng tao, ngunit nanahimik lang siya. Nag-aalala si Ziyu kung nasaan si Yunmei. Paglabas ni na Yunmei at Hong sa sinehan, nanligaw si Hong sa kanya, ngunit hindi siya masyadong tumugon. Sa bahay, niyakap siya ni Hong at sabay silang kumain. Nagpatuloy ito, mas maraming oras ang ginugugol ni Hong kasama si Yunmei. Hindi nagustuhan ito ni Layang, ngunit nanatiling tahimik dahil kay Yunmei. Nagkaroon ng malaking kita ang kumpanya at nagpatuloy sila sa trabaho. Isang araw, matapos ang malaking kita, nagkaroon ng selebrasyon. Sabay-sabay silang kumain. Uminom si Yunmei ng marami. Inilagay siya ni Hong sa kotse at dinala si Yunmei palayo. Biglang nag-off ang mga kamera na ikinabahala ng lahat. Dinala ni Hong si Yunmei sa silid at binuhat siya papasok.
Nagalit si Layang nang makitang patay ang mga kamera. Kinabukasan, naramdaman ni Layang na mali na may humawak kay Yunmei. Sinabi ni Emo na kailangan nilang mahanap agad si Yunmei. Ngunit hindi nila ito matunton. Tinanggal ni Layang ang kanyang disgise at nag-iisa siyang naghanap kay Yunmei. Nakarating siya sa isang pabrika na may mga blood packet at nahuli siya ni Luo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing kung gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan, kailangan niyang gumawa ng isang gawain sa loob ng 2 oras. Pumayag si Layang at pumunta sa lugar na itinuro ni Luo upang hulihin ang isang lalaking gumagawa ng iligal na operasyon. Nahuli niya si Nu at inusisa ito. Sinabi ni Nu na ginagawa niya ito para sa pera. Nagbibigay siya ng peking paggamot sa mga maisakit na nasa bingit ng kamatayan at pagkatapos ay pinipigilan ang supply ng dugo sa mga pamilya upang makapangikil ang pera. Ang dugong nakolekta ay galing sa pagpatay ng 50,000 katao. Ibinunyag ni Nu na si Luo ay isang bampira na papatayin silang dalawa matapos ang kanyang gawain. Naggalit si Layang, pumunta kay Luo upang kumpirmahin ito at binaril siya. Ngunit dahil isa siyang tunay na bampira, walang epekto ang bala. Sa halip, nahuli niya si Layang. Sinabi ni Layang sa kanya na kung papatayin niya siya, walang magsasabi kung saan nakatakas si Nu dahil pinakawalan na niya ito. Natigilan si Luo at pagkatapos ay pinilit si Layang na maging bahagi ng grupo. Tumanggi siya, ngunit binaril siya ni Luo at pinainom ng kanyang dugo upang mailigtas siya. Dumaan si Layang sa matinding sakit, naalala si Yunmei at naging isang bampira. Sinabi ni Luo na alam niya mula pa sa simula na iba si Layang. Makikita natin si Hong na katatapos lang gawing bampira. Binigyan siya ni Luo ng kaunting dugo para inumin. Pag inom niya nito, agad siyang umubo. Sinabi ni Luo nang may pang-aasar na hindi madali ang maging ganito. Sumagot si Hong na nasisiyahan siya rito at ngayon ay kailangan niyang harapin ang problemang tinatawag na Liang upang mapasa kanya si Yunmei. Sabi nito, pumunta siya kay Yunmei na nakatali. Hiniling ni Yunmei na kalagan siya at tumakas, ngunit nanatili lang si Hong at sinabi na hindi na siya makakatakas dahil isa na rin siyang bampira. Sinabi niya na natuklasan na ng mga tao sa kumpanya ang kanilang plano at malapit na nilang hulihin si Layang at pahirapan hanggang mamatay. Dahil dito, labis na natakot si Yunmei. Sinabi ni Hong na bago sila dumating, dapat bigyan nila si Xiu ng isang mabilis na kamatayan. Dahil karamihan ng mga tao sa kumpanya ay mga bampira, kaya madali nilang mahahanap si Layang kahit saan. Dahil ayaw ni Yunmei na pahirapan si Layang, napilitan siyang sumang-ayon, ngunit iginiit niyang papatayin pa rin niya ang ilang sundalo, dahil kung si Hong lamang ang papatay kay Emo, hindi niya ito matatanggap. Sinabi sa kanya ni Hong na upang mabuhay, kailangan niyang maging katulad nila. Pagkarinig nito, natigilan si Yunmei. Makikita natin si Xiu na labis na nag-aalala sa kinaroroonan ni Liang. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Guy, na nagsabing si Yunmei ay bihag sa isang lugar kung saan hindi naaabot ng oras. Kaya kailangang pumunta roon si Layang ng mag-isa. Agad na kinuha ni Liang ang eksaktong lokasyon at umalis kasama sina Fang, Liang at maraming pulis. Ngunit naligaw ang mga pulis dahil sa maling direksyon na ibinigay, kaya napunta sila sa ibang ruta. Samantala, si Liang ay mag-isa na nagtungo upang iligtas si Yunmei. Nang magkamalay si Yunmei doon, labis siyang naguluhan dahil hindi niya maintindihan kung paano niya papatayin ang isang tao, lalo na ang isang taong kayang gawin ang lahat. Pagkatapos nito, nangyari ang lahat tulad ng unang ipinakita sa simula ng drama. Sina Liang at Yunmei ay lumaban palabas ng gusali at kahit papaano ay nakatakas sila. Habang tumatakas, pinahinto ni Yunmei ang sasakyan sa kalsada at bumaba. Nakita ito ni Jun at sinundan siya, ngunit humingi ng tawad si Yunmei, binaril siya, at umalis kasama si Chai. Ayon sa kanilang plano, gumawa sila ng peking pagsabog sa kotse upang maniwala ang lahat na patay na si Layang. Sa totoo, peke lamang ang lahat, kaya labis na nagulat ang mga nakatatanda sa huli. Pagkatapos, nang makarating si Layang sa lokasyon, natagpuan niya ang bangkay ng isang sundalo sa nayon na may nakalagay na bomba sa tabi nito. Sumabog ang bomba at nasugatan din si Liang. Dinala si Layang sa ospital. Sa loob ng maraming araw, may hawak siyang telepono, ngunit hindi siya matagpuan. Inalagaan siya ng lahat ng mabuti, ngunit nang magising siya, labis ang kanyang pagsisisi at kalungkutan. Dahil kinuha si Yunmei sa kanya, hindi na siya makakain ng maayos sa loob ng maraming araw. Sa kabilang banda, isiniwalat ni Yunmei ang buong katotohanan na siya ay ginamit lamang. Ngunit sinabi rin niya na kung makikita niya si Emo, papatayin niya ito. Pagkarinig nito, labis siyang nasaktan at nagsimulang umiyak. Pareho silang ipinakita sa malalim na kalungkutan. Isang araw, dumating si Ran upang kausapin si Liang at sinubukang ipaliwanag na hindi na nila dapat balik-balikan ang nakaraan.
Kapag patuloy silang nakakapit sa nakaraan, hindi na sila makakapamuhay sa kasalukuyan. Sabi nito, ibinigay niya kay Layang ang isang card at inanyayahan siyang magkita muli mamaya. Ang card ay mula sa isang pribadong detective agency na dati nang itinayo ni Layang. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Tinanong ni Layang ang isang taxi driver at narating ang lugar kung saan bumaba si Yunmei. Habang nagpapatuloy si Layang, nakasalubong niya si Time na nagsabi sa kanya na layuan si Yunmei at pinilit siyang umalis. Walang nagawa si Layang kundi bumalik upang ipaalam muna sa iba. Nang sabihin ito ni Xiu kay Layang, labis na nagalit si Layang. Dahil sa kanyang galit, hindi na maintindihan ng iba ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Kakaiba ang sitwasyon dahil wala sa kanila ang nakakaalam ng buong katotohanan at hindi rin nila alam na si Liang ay naging vampira na. Dahil dito, pumunta si Bol kay Yang at sinabi na si Liang ay kumikilos ng napakakakaiba kamakailan. Sumagot si Yang na narinig lang niya mula sa mga kabataan na may hinahanap silang taong napakahalaga kay Liang. Pagkarinig nito, nagulat si Bol. Pagkatapos, makikita si Mei na dumating sa lugar ni Shin. Ipinakita niya ang post ng lokasyon ni Wei at ipinakita ni Hong ang live feed kung saan may mga taong pinapatay. Hindi ito nagustuhan ni Mei at hiniling niyang palayain si Yunmei. Ngunit humiling si Hong ng kapalit. Ang e-face copy na kinopya ni Sagar noon na natagpuan malapit sa isang maliit na blood bank habang iniinspeksyon ang lihim na formula. Pagkarinig nito, pumayag si Mei at agad bumunta kay Layang upang sabihin na kung ibibigay nila ang walang kwentang file na iyon, ibibigay niya ang lokasyon ng tren. Pinapunta ni Layang si Bang upang ihanda ang data at umalis si Mei. Habang papalayo, nakita rin siya ni Val. Dahil hinahanap ni Val si Mei upang malaman ang tungkol sa kanyang kapatid, sinundan niya ang kotse nito, ngunit nakatakas si Mei. Samantala, sinubukan ni Layang at Bang na i-access ang data ngunit wala silang nakita. Naalala ni Layang na kinopya nila ang lahat ng tube data noon upang walang makakuha nito. Bigla, pumasok si Mai at nagpanggap na may dala siyang ibibigay. Pagkatapos noon, inutusan siling na ilipat ang data mula sa laptop papunta sa USB. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Layang ang USB at sinuri ito. Labis silang natuwa sa kanilang nakita, at ayon sa data, alam na ngayon ni Layang kung nasaan si Yunmei. Ibinalik din ni Yunmei ang kwintas ni Peng. Matapos makuha ang address, agad na umalis si Layang. Sa kabilang banda, tumawag si Mei sa isang tao. Pagkatapos, nakita natin si Layang na dumating sa hotel. Pagdating niya, binagsak niya ang lahat ng humarang sa kanya at nakarating sa silid ni Yunmei. Nang makita siya, nagsimulang umiyak si Yunmei at mahigpit nilang yakap ang isa't isa. Nangyayain siya ni Layang na sumama, tumanggi si Yunmei dahil naniniwala siyang papatayin si Layang ni Hong. Dahil dito, labis na nabalisa si Layang. Upang mailigtas si Yunmei, sinubukan niyang saksakin muli si Layang gamit ang panulat para makatakas ito, ngunit biglang gumaling si Layang sa harap niya. Nang mapagtanto ni Yunmei na naging vampira na rin si Layang, naintindihan niya na wala nang laban ang anumang atake sa kanya. Sa huli, pumayag na siyang sumama kay Layang. Makikita natin si Guy na tinawagan nila noon. Nang sinubukan niyang hanapin ang kanilang lokasyon, wala siyang nakita. Labis na nagalit si Guy at nagbanta na papatayin si Yunmei kung hindi siya ibibigay sa kanya. Agad na tumakbo si Layang patungo sa lokasyon. Nakita niya ang maraming taong papunta roon at napagtanto niyang inilipat na si Yunmei sa ibang lugar. Labis siyang nagalit, iniisip na muli siyang nahuli ng mga kalaban. Samantala, dinala si Yunmei sa isang lumang gusaling paaralan na sira na at abandonado. Binalot siya ng tela at pinailawan ng mahihinang ilaw sa loob upang hindi siya tamaan ng sikat ng araw. Sa kabilang banda, galit na galit si Guy at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin agad si Layang. Labis ding nag-aalala si Val dahil wala siyang alam kung nasaan sina Layang at Yunmei at hindi rin sila makontak. Makikita si Guy na marahas na iniinteroga ang isang tao para sa impormasyon tungkol sa istasyon, ngunit wala itong alam kaya pinatay niya ito. Samantala, tumawag si Layang kay Chan at humingi ng 2 peking passport. Nagulat si Chan ngunit pumayag. Nang makita ni Yunmei na nakakagalaw si Layang sa sikat ng araw, labis siyang nagulat. Ipinaliwanag ni Layang na hindi rin niya alam kung bakit ito nangyayari, ngunit alam natin na minsan ay nag-eksperimento ang isang scientist sa kanyang kasintahan. Bago nagamit ang gamot, namatay na ang kasintahan ng scientist. Kalaunan, nang si Liang ay naghihingalo, itinurok sa kanya ang parehong eksperimental na formula, kaya hindi na siya naapektuhan ng sikat ng araw. Ngayon, hindi makapagsalita ng maayos si Yunmei dahil inakala niyang magagalit ng husto si Layang. Ngunit sinabi ni Layang ang totoo na matagal na niya itong iniisip at inaalala.
Pagkatapos, ipinakita ni Dong kay May ang mensahe mula kay Chan na naglalaman ng lokasyon ni Ki at banggit tungkol sa mga passport. Hindi na malaya ni May na naibahagi niya ang impormasyong ito kay Hong, na agad nag-utos na ibalik si Yunmei. Muli nating nakita sina Layang at Yunmei na magkasama. Nakaramdam si Layang ng matinding pangangailangan sa dugo, kaya gumamit siya ng blood-filled inhaler at lumabas. Sa sandaling iyon, inatake sila ni Hong. Binalot ni Layang si Yunmei at kahit papaano ay nakataka sila. Nang makarating si May sa lugar, wala na siyang nakita at naging balisa siya. Sa kabilang banda, pumunta si May sa bahay ni Vol at hiniling ang pendrive. Una, tinanong siya ni Vol na sabihin ang katotohanan. Inihayag ni May na ginamit ng kumpanya ang pera upang gawing test subject ang kanyang patay na kasintahan. Sa panahon ng eksperimento, kinagat siya ng kasintahang iyon, kaya naging vampira si May. Pagkarinig nito, nagulat si Vol, ngunit ibinigay pa rin niya ang face data gaya ng napag-usapan. Sa wakas, nakita natin si Layang na isinuot muli ang kwintas sa liig ni Yunmei at sinabihan siyang huwag na itong mawala pa. Labis na natuwa si Yunmei, ngunit biglang dumating si Hong at ang kanyang mga kasama at pinalibutan sila mula sa lahat ng panig. Wala na silang matakbuhan. Ipinakita nila si Ming na bihag na nila. Nang makita ang kalagayan nito, labis na nagalit si Layang ngunit wala siyang magawa. Mahinahong ipinaliwanag ni Yunmei na marahil kailangan nilang sumama na lang sa kanila. Labis na nalungkot si Layang ngunit pumayag dahil wala na talaga silang laban. Sumakay sila sa kotse at dinala bilang bihag. Ibinaba sila ni May sa labas ng police station at umalis mag-isa. Agad siyang pumasok at hinuli si Fong. Sumama si Kwan sa kanya. Pagdating nila sa lugar, kumpiyansa siya, ngunit biglang dumating sina Dance at ang iba pa. Nang makita ito, labis siyang natakot at siya rin ay nahuli. Pagkatapos, nakita natin si Layang na nakagapos. May lumapit sa kanya at nagsabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Ililigtas mo ba ang kaibigan mo o ang minamahal mo? Isa-isang ipinaliwanag sa kanya na kailangan niyang barilin ang isa sa dalawang taong nasa harap niya. Isa sa kanila ay nakatali rin. Ipinaliwanag niya na si Tsing ay ikinadena sa isang espesyal na lugar kung saan may mga remote-controlled na ilaw na ginagaya ang sikat ng araw. Kung hindi sasaktan ni Layang ang isa sa dalawa, mamamatay silang pareho. Pagkarinig nito, umiyak si Layang ngunit pinaputok pa rin niya ang baril. Tinanggal niya ang takip ng taong nasa harap niya at nakita si Nian na agad ring nagpaputok sa aso, dahilan upang manghina si Layang. Lumapit si Yuan at tinanong, ano sa tingin mo? Inudyukan mo ba ang mga tauhan ko laban sa akin? Ipinaliwanag niya na kahit natalo si Uno sa labanan, nakuha pa rin ito ang kompletong partner file, kaya hindi na niya kailangan pang sumunod kay Chai. Kaya naibigay na niya kay Chai ang mga posisyon sa lugar na iyon. Lumipat ang eksena sa pagbubukas ni Dance at Stars kay Liu. Ngunit una, binuksan niya si Ko at inutusan sila ang nailigtas siya. Samantala, kumilos si Ko ayon sa plano. Habang binabaril ang mga tao sa paligid, nakatakas siya at pinatay si Shen. Pinalaya rin ni Liang si Option. Ngayon ay napalaya na si Yunmei at handa na ang lahat ng Sham para lumaban. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan natagpuan ang mga kabataan, ngunit napakasama ng kanilang kalagayan. Nasa bingit na sila ng kamatayan. Nang makita ito, lumabas si Vang at nakinig sa kanila. Naalala nila ang kanilang nakaraan at niyakap ang isa't isa. Nagawa nilang makalabas at makatakas. Ang knowledge, vision, at literature ay nasangkot sa isang mapanganib na labanan. Pinalaya si Mansing at pinaalis dahil alam niya ang panganib. Nagsimula silang tumungo sa ospital. Nagbabala si Jobs na papatayin si Zayu. Pagsapit ng gabi, sinubukan nilang kumilos habang nakabukas ang mga ilaw na parang sikat ng araw na tumatama sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, nakita ang bangkay ng isang taong pinatay. Sa tabi nito ay ang partner program pendrive na kinuha ng isang tao, ngunit hindi na ipinakita kung ano ang laman nito. Hinanap niya ang paligid ngunit wala siyang nakita sa banyo. Lumipat ang eksena. Sa labas, namimigay ng flyers tungkol sa mga nawawalang Jody Sin. Sumama si Emo kay Joe kaya masaya sila. Ngunit hindi niya agad ibinunyag ang kinaroroonan ni Liang, bagkus ay mabilis siyang pumunta sa kanya. Nang makita siya ni Liang, sinubukan niya siyang atakihin dahil kakakain lang nito, ngunit kalaunan ay nagtawanan sila at masayang umalis ng magkasama sa gabi. Kung nagustuhan mo ang replay ng video ngayon, paki-like at mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na video. Paalam!